Magandang umaga mga kasimangisda. Makulimlim na umaga pero lumilipad na ngayon si Falcon. Ang aga pa namin lumipad mga kasimangisda para maghanap ng isda. Good morning sa ating almost 130,000 followers na tayo mga kasimangisda. Maraming salamat po sa inyong suporta. Like, share, comment po mga kasimangisda. So sa ngayon po, nagmamadali akong bumalik dyan. Nasa 100 knots na po ang takbo ko dyan dahil tumawag ng aking fishing master na umarya na sila. Kami naman po ay nasa 10 miles lang kanina kasi medyo malapit-lapit pa yon. Kaso nga lang po medyo nangangalahati na nga po yung lambat ng kanilang aryada. Medyo lumubog daw yung kawan. Tinawagan ako para magbulabog din, mag-assist dyan para ma-monitor ko din sa taas mga kasimangisda. Ayan sa pagkakataong yan talagang hinataw ko na. Pabalik na talaga kami dyan. Malapit na sa skip yung ating si Marimar. Kaso yung isda hindi makita, hindi nawala din sa sonar mga kasimangisda. Sabi ko nga sa inyo mga kasimangisda, dito sa pangingisda swertihan din talaga. Kailangan kami diskarte, may panalangin mga kasimangisda. Kaso nga lang po lumubog daw po ang isda dyan. So kanina alon-alon na lang po nakita. So mahirap pong hanapin yun, lalo na kung ganyan lumubog, hindi mo alam kung saan pupuntahan yan. Medyo nagmamadali ako papunta doon sa skip para maka-assist ako dyan kung sakaling makita ko pa rin yung isda. Kaya nagbubulabog si Jimban, dinaanan ko na rin sa dyan para makapunta kagad ako doon sa main skip mga kasimangisda. So ganyan po ginagawa ko sa tuwing lilipat ako at kailangan ko mag-assist sa ating mother boat na si Marimar. Kaso nga lang po mga kasimangisda, sabi nga sa natin mga Pilipino na hindi lahat ng araw ay Pasko mga kasimangisda. Meron din mo talagang panahon na talagang hindi kami makahuli ng isda, mailap dahil minsan talagang walang pagkain. Once na naubos yung kanilang pagkain ng isda, dilis, talagang mabilis ang galaw nila, hanap sila ng pagkain nila. So ngayon sa pagkakataong ito, may nadaanan pa akong alon-alon dyan sa bandang kaliwa, binabulabog ni umabot pa naman kami. Kaso nga lang po, ayan, panoorin ninyo kung may mahuli tayo dyan. Pero ang nangyari po talaga dyan mga kasimangisda, tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos ang video makikita nyo talaga. Eto, medyo talagang pagkaganyan, tulong-tulong talaga, sikap po talaga kami makahuli tayo ng isda. Kaso nga lang, kita ninyo, medyo walang nagpapakita na katulad ng mga nakarating video, talagang puting-puti siya na talagang nasa ibabaw ang isda mga kasimangisda. So hindi makita. Kahit yung sonar na pandetect ng isda sa ilalim, hindi rin makita, sabi ng ating fishing master. Pero ganun din po, minsan nagmamalfunction din yung ating sonar. Minsan kahit ang dami ng isda sa loob, hindi na nakita ng ating sonar. So ayun nga tao, nagkakamali yung pakayahong machine. So ganun nga po mga kasimangisda. So ganyan po, tuloy pa rin kami ng pagbubulag. Baka sakali nandyan sa loob ang isda ating inarihan dahil wala nang makita. Minsan kalimitan din may mga area kami na wala na kaming pag-asa, pero yung pala nandyan lang sa kailaliman, lumalim lang, hindi makuha ng sonar, pero nasa loob lang. So ngayon mga kasimangisda, sa pagkakataong yan, talagang dapat wag tayong susuko. Kailangan natin ituloy ang laban mga kasimangisda. Sikap lang mga kasimangisda para nang sa ganon ang ating paghahanap buhay ay talagang tuloy-tuloy pa rin mga kasimangisda. Yan tulad ng dati na pwesto ko dyan para paglapit ng ating si Marimar na barko ay nandiyan lang ako para hindi rin na masagabal doon sa kanyang paglapit niya sa kanyang sa main skip. Sa bago lang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, yan pong main skip na yan po yung humihila ng ating lambat o nagladadlad. Once na ibinagsak na po yan, siya po ang hihila habang umiikot ang ating mother boat na si Marimar mga kasimangisda. So yan, medyo pagkaganyan po sa tagpong ganyan, medyo mabagal ang takbo pare kasi puro kable na lang po ang inilalatag dyan ni Marimar, wala na po lambat. So ayan na po, malapit na din siya sa main skip. So ako naman po, naka-standby lang din dyan. Nagmo-monitor din lang po ako, nagmo-monitor kung sakaling meron pang pipisig dyan o meron pang lalabas na lalapit sa amin mga kasimangisda. So ayan, head on tayo mga kasimangisda, head on tayo kay Marimar. Ayan, face to face tayo. Tingnan natin yan mga kasimangisda.
So tuloy-tuloy lang tayo sa pagbubulabog dyan kasi wag tayo mawawala ng pag-asa. Ganun talaga mga kasimangista. I-apply din natin sa ating buhay na minsan dumarating yung mga problema, pero hindi dapat tayo sumuko mga kasimangista. Yun ang word of today. Huwag kang susuko mga kasimangista. Para may konting aral tayo. So maraming salamat sa ating mga followers, subscribers po mga kasimangista. Ayan, nandyan ako sa gilid niya. And then habang unti-unti siya lumalapit doon, ako naman po ay pupunta sa bandang kaliwa. Nang sa ganon, sa pupa niya, o yung pupa po, ay yun ang bandang hulihan ng ating barko, kung saan kable na lang po nandun, wala na po lambat dyan. So kailangan dyan sa walang lambat na portion, dyan tayo magbulabog. Nang sa ganon ay hindi makalapit ang isda dyan, para masigurado na natin na hindi sila makakatakas. Ganun po ang proseso. Ayan, nagbubulabog po ako sa pupas o sa bandang hulihan ni Marimar mga kasimangisda. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Hintayin natin ang instruction ng ating master kung sa ganon ay baka sakaling nandyan pang isda, although wala nakikita na walang pangitain. Ganun kasi mga kasimangista. Pag walang pangitain na hindi natin masabi kung nasa ng isda. Yan, tuloy lang tayo mga kasimangista. Maraming salamat talaga. Huwag niyong kalimutan po ang mag-like, mag-share, mag-comment sa ating mga videos mga kasimangista. Maraming salamat talaga sa inyong suporta. Sa Pacific Ocean pa rin po kami mga kasimangista. Wala po tayo sa Pilipinas. Kaya sa mga nagko-comment po na kawawa yung maliliit na mga isda, wala po ditong maliliit na mga isda. Napakalalim po ng ating dagat na mamalakayahan na hindi kayang abutin ng maliliit na bangka, ng mga motor na di bangka lang mga kasimangisda. Kaya bangka na di motor, bangka na di motor mga kasimangista, wala po dito. Napakalalim po nito, high seas po ito. Kaya hindi po tayo nakakasagabal o hindi natin tinaagawan yung ating maliliit na mga mangisda. Kaya ganoon, pinapaliwanag ko po sa inyo, sa mga nagko-comment po sa inyo na nakawawa daw yung maliliit na mangisda. Wala po ditong maliliit na mangisda. International zone po ito. Hindi sila makakarating dito. Lahat ng nagmamalakay dito mga kasimangista ay puro malalaking barko. May mga helicopter, talagang napaka-advance. Ayan mga kasimangista, pinakyat na ako ng aking fishing master. Papababain na ako kasi sabi niya wala daw nakikita sa sonar, walang pangitain, baka wala ang isda dyan. Kaya pinapaikutan sa akin. Titingnan natin kung may makikita pa tayong pangitain dyan. Pero pinakyat na ako, pinataas na ako para nang sa ganon ay matingnan ko din ang top view kung saan baka sakaling may pipitik o may mag-alon-alon o may mangingintab dyan sa loob na ating lambat mga kasimangisda. Kaya yun din na isang trabaho ng isang tuna spotter mga kasimangisda, mag-monitor ng isda sa loob ng lambat. Once na naka-area na to, kung sakaling medyo may problema ang ating sonar, so yun po naging trabaho natin mga kasimangisda. Ayan, parang may pinopokus na po dyan mga kasimangisda ang ating camera. Ayan, may pumipitik-pitik na sa labas. Kaya sabi ko sa inyo mga kasimangisda, hindi lahat ng oras ay laging Pasko. Nakita nyo sa baba na yan, may pumipitik-pitik dyan. Yan na po yung inaryahang isda mga kasimangisda. Hindi po kami pinalad dyan. Pero sa kabuuan po ng aming trip, 12 days po kami sa laot, pero 2 times lang po kami na skunk. Sa English po, skunk o sabaw, walang huli. Yun po mga kasimangisda ang term dyan. Yan, inikutan ko pa rin, nagbabaka sakali, baka meron pa rin naiwan. Ayan, nandyan po, nasa ating baba na, namumuti na sa labas ng ating lambat. So, may chance pa naman po, maaga pa po yan pero sa second drive po namin, nadali na yan. Nahuli namin yan for the second drive. Kaya talagang pinagkaloob pa rin sa amin. Siguro sinubok lang ni Lord ang aming tiyaga at ang aming pasensya para sa ganon makakuha kami ng grasya. Nahuli rin po yan mga kasimangisda, kaso nga lang I think nasa 60 tons po yan nung pagkakataong yan. Pero nung morning set namin, nung morning set na yan, hindi siya nagpahuli. Medyo nagpasaway po siya mga kasimangisda. So ayan po, inikutan natin, tinignan natin kung may volume siya, pero sa tingin ko po nasa 60 tons po yon. May nagtatanong po sa atin, paano ko nasasabi kung gaano karami yung isda sa baba? Sa tagal ko na nga po dito, sa 15 years ko, almost 15 years na po ako naghahanap ng isda, na-estimate ko na po yan base dun po sa mga nahuhuli na ating mga sinasakyang mga boat, mga fishing boat. Natatandaan ko na, ganun pala yung 60 tons, ganun pala yung 100 tons, ganun pala yung 200 tons, ganun karami. Kaya yun po mga kasimangisda ang kasagutan, bakit
ko nasasabi na ganun karami yung isda. So ganun po, sa expertise na rin po yan sa trabaho. Parang kayo po, alam nyo na rin po sa mga trabaho ninyo kung ano yung mga ginagawa ninyo. So ganun din po sa akin mga kasimahang isda. Estimation lang yan. Wala naman pong masama mag-estimate. More or less, ganun lang po yon. So hindi naman po yan tayo perfectong tao para masabing etong eksakto mga kasimahang isda. Nandun lang po naglalaro yon. Estimate nga po, di ba? Walang eksakto. Maraming salamat po sa panonood mga kasimahang isda. Sa bago lang po sa ating sa aking Facebook page, YouTube channel, maraming salamat po. Lagi po kayong mag-like, share, comment. Lambing lang po mga kasimahang isda. Maraming salamat sa inyong suporta. Almost 130,000 followers na tayo mga kasimahang isda. God bless us all. Lagi po tayo mag-iingat mga kasimahang isda. Salamat po sa inyong mga prayers, sa inyong mga wishes sa tuwing kami ipapalaot. Yan po na well appreciated mga kasimahang isda. Nagpapasalamat po ako with all my heart mga kasimahang isda. Maraming salamat po talaga sa inyo. Without you all, hindi po tayo dadami ng ganito. At saka siguro po wala din po ako dito para mag-vlog para sa inyo. Dahil kung hindi naman po nyo tinangkilik at hindi nag-boom ang ating mga videos, wala po ito. So libangan lang po ngayon, naging talagang kinarir na. Pero sabi ko nga, dapat watch nyo lang ang mga ads ko mga kasimahang isda. Nasa gano'n naman, mayroon naman tayong makuha kahit papaano kay Meta. Maraming salamat. Ang dami natin followers pero konti ang ating viewers mga kasimahang isda. Sana naman panoorin nyo na aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo pong i-skip ang ads. Maraming salamat. Huwag nyo i-skip ang ads mga kasimahang isda. Lambing lang po. Papasko nyo na sa akin yung mga kasimahang isda. Pero sa pagkakataong yan ng ating aryada, sinasabi ko sa inyo, hindi araw-araw ay laging Pasko. Meron din po talaga kami pagkakataon na wala kaming huli for how many days, wala kaming makitang isda, or kung may makitang isda naman, ayaw magpahuli. Ganun lang po ang lawan dito mga kasimahang isda. Ganun lang ang buhay ng simahang isda. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Keep on watching Simahang Isda by Cap Nilo. Maraming salamat po. Bye-bye.